What's up sa inyo mga kasang, na-update lang natin yung ating binibreed na flowerhorn kung saan dito nga nag-spawn sa sahig ng ating aquarium na kung saan may makikita na kayo mga gumagalaw-galaw. So ayun nga nag-successful yung pag-spawning nila at meron na silang mga wigglers ngayon. At yun, titignan ko anong mangyayari dyan, kung makakasurvive ba yung mga wigglers na yan, kasi nag-aalangan ako kasi maraming masyadong molds yung aquarium na to. At baka makontaminate talaga. At ang hirap kasi dahil nga nasa sahig yung mga itlog. So yan nga, sinubukan kong paypayan ng manual, literal na mano-mano yan, para matanggal yung yung mga puti, para mahiwalay sila. Tapos yung puti na yan, yung mga namuti na tatanggalin ko na. So yung mga kaasang, dito naman tayo ngayon sa farm, sa Binyan. At napadaan ako dito dahil may gagawin ako sa sasakyan ni Papa. At naisipan ko na rin sumilip, syempre silip tayo dito kasi nga mahal ang gas, para masulit na rin natin. So yun, iniisip ko kumuha ng mga guppies ngayon dito kasi medyo naboboard ako sa bahay at wala akong masyadong binibreed doon. Ang dami kong space. So bala kong kumuha ng mga guppies dito at chinecheck ko nga yung iba, kagaya nitong ating albino koi guppy na wala pa ring eggs, wala pa ring mga fry. So sinolo ko na nga siya dyan, dahil akala ko manganganak na siya dahil ang laki ng tiyan nito nung nakaraan. Pero ngayon tinitignan ko, parang wala siyang fry o hindi siya nag-drop dyan. So iniisip ko ulit ay lagyan siya ng kasamang male. Dito naman yung may community tayo dito ng albino koi guppy, kung saan marami sila dyan, mga 4 na female yata to, 3, tapos 3 male. Na ayun, ang tagal na nila, hindi pa rin sila dumadami. Hindi ko alam kung ba't ayaw nilang dumami dyan. So iniisip ko kumuha ng kahit 1 pair lang yan at ibabalik ko sa bahay. Kasi nga medyo boring at naboboard talaga ako doon. Gusto ko mag-breed at gusto ko mabantayan. Kakakuha ko ng mga materyales ko dito rin sa sarili kong farm. Tapos yan, ang dami na nitong tuxedo koi guppy natin. Wala pa rin ako binibenta dyan, kahit yung mga iba nangungulit ng bibili sila. Wala akong binibenta pa dyan dahil gusto kong dumami sila ng dumami dyan. At iniisip ko rin na kumuha ng mga materials dyan para i-breed ko doon sa bahay, para mas matutukan natin yan. Tignan natin kung mas mapaparami pa natin yan sa bahay, Kasi magkakaibang diskarte yan pag yung ganitong klaseng nasa malaking lalagyan lang. Hahayaan mo lang talaga sila dyan kung manganganak sila dyan. Minsan hindi mo makokontrol dyan kung magbe-breed sila, hindi mo malaman kung nakakapaghabol ba yung lalaki doon yung lalaki sa babae. Kaya minsan hindi sila nagkaka-fry kasi sobrang laki ng space. Hindi mahabol ng male yung mga female. So mas maganda pa rin na nasa maliit na lalagyan lang yung mga binibreed mo. Tapos yung mga grow out mo, yun yung ilalagay mo sa malalaking lalagyan para mas mabilis silang lumaki. So dito naman meron tayo dito mga albino full red. At wala rin ako nito sa bahay, kaya iniisip ko rin na kumuha ng mga ilang pares o ilang trio. Tapos yan nga, may mga nag-drop na dito dahil nakikita nyo nga ngayon. Meron mga fry na kasama ng mga breeder. So iniisip ko na kunin yung ibang breeder dyan para naman makasurvive yung mga fry. Kasi minsan pupunta ako dito, may nakikita akong ganyan, mga fry. Tapos pagbalik ko, wala na yung mga fry. Hindi natin alam kasi hindi natin natututukan So balik tayo sa dating ginagawa natin kung saan nagbe-breed ako sa bahay, tapos pag may mga fry na doon, tsaka ako dadalhin dito para lumaki lang. At hindi ko nahahayaan kasi nga alam naman natin na yung mga albino full red madalas mga fry eater yung mga yan. Kahit marami hiding spots yung nila, yung lalagyan nila, talagang kinakain nila yung mga fry nila pag nagugutom yata sila o hindi ko alam, baka behavior talaga nila yun. Dito naman may isang trio ng albino full red pa rin at may mga fry na dyan. Tingin ko ito hindi naman nila kinakain yung fry nila. So hayaan ko na yan dyan. Dito naman yung mga male natin na albino full red. Meron din ako male na HB blue. Puro male tong tab na to. At bala akong kumuha rin dyan. Dyan ako kukuha ng mga males kasi yung mga extra males ko na lang yan. Pwede natin pan-display sa bahay yan. Dito yung ating blue panda naman ang laman nito. At yun, may mga fry, may mga malalaki. Hayaan mo na natin dumami yan dyan.
At yun, silip nga tayo sa ibang mga guppies natin. Itong ano nga pala natin, no, mga balloon platy natin, red balloon platy. Hindi pa ako nagre-release niyan, gusto kong dumami sila dyan. At lumaki sila. Kasi ang mangyayari, pag lumaki na, binibenta ko na. At nakikita ko, pag balik ko dito, ang liliit na naman, medyo hindi masaya masyado pag ganun yung nakikita. Maganda kasi pag malalaki sila. So gusto ko palakihin muna sila dyan, tsaka ako magbebenta ulit. Pero hayaan nyo, magre-release ako nyan soon. Tapos dito naman sa ating goldfish pond natin. Yeah, meron pa rin tayong mga goldfish dito, mga kulay itim kadalasan, tsaka mga medyo dark hindi sila itim talaga para silang bronze na dark lang. So konti na lang to guys, no? Mga 30-40 pieces na lang yan. May makasama silang chops guppies dyan na iniisip ko na i-reset, kaso hindi ko alam paano i-reset yan. dumami yung chops natin dyan. Yun. Silipin na rin natin tong crayfish natin, dahil tong crayfish natin matagal na natin sinisilip to, mga 1 month na tong may eggs. At hindi natin alam kung wala na ba yung kanyang mga eggs, kung bumitaw na ba, kasi kusa rin naman bibitaw yan. So ayun, tingin ko itlog pa din, no? At hindi pa rin nag-hatch yung mga itlog. Matagal talaga mag-hatch yung itlog ng crayfish. So andun pa rin, nakikita ko pa rin na tinatago niya pa rin yung mga eggs na yan. At hindi pa rin siya ready para ipagpag. So, pasensya na kayo, medyo madumi yung kasi may substrate na lupa yon. Kaya medyo may putik-putik yan. Kasi inisip namin na pag may taguan yung mga fry, yung craylings pag lumabas na at bumitaw na diyan, may taguan silang mga putik. So mas malaki yung chance na makasurvive sila. Tapos may mga saging dito ba, nag-harvest sila papa dito kasi may mga saging din dito sa amin. Ayan, mga saging dyan, libre lang yan na tumutubo dyan sa loob ng bakuran. Tapos yun nga pala, sabi ni papa, meron din daw isa pang crayfish ulit na buntis dyan na may eggs, na rin, buried na rin yan, pero hindi na natin silipin kasi hindi ko na naman hinahawakan. So yun, dalawa yung buried natin na crayfish ngayon, sana dumami ulit ng dumami yan. Dito naman yung ating blue panda na guppy na ayan, yung mga fry dati yan, lumalaki na sila. May pagbabago na tayo nakikita. Pati dito sa kabila, yan, mga juvie size na nga yata to. Yan, meron ako mga binibenta niyan ng per ako magbenta ng dwarf blue panda guppy. At mura lang sa akin yan, 100 per lang yan. So bahala kayo kung gusto nyo bumili sa akin o kung gusto nyo bumili doon sa mas mahal. Kasi ang iniisip na iba, pag mahal, maganda eh. So bahala sila sa gano'n, no? Pero tayo, kung gaano kadali lang tayo magparami, ganun lang natin ipipresyo yan. So 100 lang sa akin ang pair ng blue panda. Dito naman yung yung malalaki nating mga albino full red pa din. At yun, babawasan ko rin yung babawasan ko rin yan kahit isang pares, o baka magtara ko na isang pares lang diyan. Para yung mga fry natin mas mabilis lumaki kasi inaagawan nila sa pagkain yan eh. Tsaka baka kinakain din nila yung ibang fry. So hindi natin alam kasi hindi nga natin nababantayan. Kahit maraming hornwort plant diyan, hindi natin sure. Tapos dito naman yung mga mga malalaki nating blue panda na mga breeders. May mga fry na rin dyan, mga juvie, halo-halo na rin yan dyan. So hayaan ko lang muna sila dyan, yung mga hayaan ko lang lumaki dyan yung mga fry natin at yung mga juvie. Pag naisipan ko kumuha dyan, kukuha na lang ako kasi may stock pa naman tayo. Yung crayfish natin, meron pa naman to isang pares pa kasi 3 yung female natin, pero yaman na natin dyan. Tapos ito, tuloy-tuloy pa rin yung balloon platy natin dito. Nakakatawa, napakarami kong balloon platy. Alam niyo ba na 5 piraso lang yan nung nagsimula ako niyan. Bumili ako ng 5 piraso niyan. Kung napanood niyo yung video ko, bumili ko kay Mac Diaz niyan. 5 piraso lang, 80 pesos pa isa nun. Tapos dito naman yung mga albino full red natin, hindi ko na silipin yan kasi wala naman akong makita dyan. Wala akong makita dyan lagi kasi nga hindi ko alam kung ba't ang tagal nilang dumami dyan. Pero soon siguro dadami pa rin yan at magkaka-fry pa rin dyan. Tiwala lang. So yung mga kasang, ito na yung mga kinuha natin. Kumuha ako ng 4 na pirasong albino full red na male. Gaganda na nito. Yeah. Dito lang lumaki sa farm yan. Mga na natin yan, mga produce na natin yan. Tapos kumuha ako 3 female na malalaki. Yan, malalaki na yan. Tignan natin kung papaparami natin yan sa bahay. Tapos isang pair ng albino koi guppy. Yan, isang pair lang kinuha natin. Ang konti lang ng ganito ko. Hindi ko nga maparami-rami. Tagal nilang dumami. Hindi ko alam kung bakit. Tapos itong tuxedo koi, kinuha ko yung isang big mama. Kasi dalawa yung big mama na nilagay ko doon. Kinuha ko yung isang malaki.
Tapos kumuha akong dalawang jubi na maliit. Tapos dalawang male. So 5 peraso yan. Try natin paramihin sa bahay yan. At ilalagay ko yan sa isang slot ng aking aquarium. So ayun guys, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin muna natin. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.